Ang dalagang anak ng gobernador ay nagpa siyang magpanggap bilang isang pulubi upang hindi siya madaling matagpuan ng kanyang ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang hinatak ng isang lalaki at sinabing, ito na ang pwede. Pagkatapos ay ipinakilala siya sa lola ng lalaki bilang kanyang fiancé o babaeng pakakasalan. Ngunit ano kaya ang mangyayari kapag nalaman nila ang tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa? Ricardo, sinasabi ko sa'yo, kapag wala ka pang babaeng maipapakilala sa akin sa loob ng 1 linggo, mawawala sa'yo ang mana mo. Naiintindihan mo ba ako? Galit na sabi ni Don Alejandro kay Ricardo. Saan naman ako kukuha ng babaeng ipapakilala? At kailan nyo ba nakita na nagustuhan ko ang mga babaeng nakilala ko? Hindi ko na problema yan, sagot ni Ricardo na puno ng inis. Kung gusto mong manatili ang tiwala ng ating mga kasosyo at mailipat sa pangalan mo ang lahat ng ari-arian ko, sundin mo ang gusto ko, madiing utos ni Don Alejandro. Naiwan si Ricardo na malalim ang iniisip hanggang sa biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang ideya. Napangiti siya at agad na kinuha ang telepono. Pilar, humanap ka ng isang babae mula sa mahirap na kalagayan. Kahit pulubi, basta siguraduhin mong hindi naman gasgasan ang itsura niya, utos niya sa kanyang sekretarya. Sir, saan po ba tayo makakakita ng pulubi na hindi gasgasan? Tanong ni Pilar na halatang nalilito. Kinokontra mo ba ako, Pilar? Sagot ni Ricardo na may diin. Basta magpatulong ka kay Roberto. Ngayon na. Opo, sir, sagot ni Pilar na walang nagawa kundi sumunod. Para kay Ricardo, ito na lamang ang tanging paraan upang makahanap ng babaeng papasa sa mataas na pamantayan ng kanyang lola Pesita. Ang kanyang lola ay kilala sa pagiging perfectionist, lalo na pagdating sa pagpili ng mga babae. Ayaw nito ng mga maarte, walang galang, o hindi marunong magdamit ng disente. Bilang nag-iisang tagapagmana ng Alcantara Mining Company at Alcantara Shipping Group of Company, si Ricardo ay kailangang magampanan ang kanyang tungkulin bilang CEO. Sa edad na 32, naipasa na sa kanya ang pamamahala ng kanilang negosyo, at sa loob lamang ng 1 taon, napalago niya ito ng husto. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ang pagpapakilala ng isang babaeng pulubi sa kanyang lola ang tila pinakamahirap na hamon na kanyang haharapin. Ricardo, anong kalokohan ito? Saan ka makakakita ng pulubi na may taste? Tanong niya sa sarili habang iniiling ang ulo. Ngunit sa kabila ng lahat, determinado siyang magtagumpay sa planong ito. Ilang araw nang palaboy si Sheena sa mga lansangan. Sa araw-araw, ang kanyang pagkain ay puro pagpag, mga tirang pagkain mula sa mga mayayamang customer ng isang restaurant na madalas nilang tambayan ni Elena, ang dalagang nakilala niya mula nang maglayas siya mula sa kanilang tahanan. Kailangan niyang magmukhang pulubi at madungis upang hindi siya matagpuan ng kanyang ama. Oo, mayaman sila. Anak siya ng isang gobernador na kilalang kilala dahil sa mga kontrobersya ng korupsyon. Ayaw niyang mag-asawa muli ang kanyang ama, ngunit wala siyang nagawa nang dalhin nito ang Kir-Ida sa kanilang bahay. Dahil hindi na niya kinaya ang sitwasyon, lumayas siya nang walang dalang anuman kundi ang kwintas na alaala ng kanyang yumaong ina at kaunting pera. 5 taong gulang pa lamang si Sheena nang maaksidente ang sasakyan ng kanyang mga magulang. Tanging ang kanyang ama lamang ang nakaligtas. Bagamat nawala ang kanyang ina, hindi siya pinaramdam ng kanyang ama na may kulang sa pagmamahal. Binuhos nito ang lahat ng atensyon at pag-aaruga sa kanya. Lumaki siyang puno ng pagmamahal mula sa ama. Ngunit nitong huli, hindi niya matanggap ang desisyon nitong magpakasal muli. 1 taon na lang sana at matatapos na ni Sheena ang kursong abogasya, ngunit tila malabo na itong mangyari dahil sa kanyang paglayas. Habang buhay na nga siguro siyang magiging palaboy. Napadpad siya sa Batangas, sakay ng bus. Bumaba siya sa terminal nang walang kaalam-alam sa lugar, at dahil limitado ang kanyang dalang pera, napilitan siyang maging palaboy. Kinailangan niyang kumain ng mga tirang pagkain, magkalakal ng basura, at magtiis sa hirap upang mabuhay. Sa kasalukuyan, pansamantala siyang nakikitira sa bahay ni Elena, isang maliit, masikip, at mabahong barong-barong. Malayo ito sa marangya at komportableng buhay na nakasanayan niya noon. Ngunit wala siyang karapatang magreklamo dahil nakikituloy lamang siya. Ate Sheena, nag-iisip ka na naman. Tulog na tayo, maaga pa tayo bukas sa tindahan ni Aling Kuring. Sayang din yung kikitain natin doon, masiglang sabi ni Elena, na may ngiti sa labi. Naiisip ko lang,
Kumusta kaya si Daddy? Hinahanap niya kaya ako, sagot ni Sheena, habang malalim ang iniisip. Timon ka talaga, ate. Nagpapanggap kang ang pulubi, nagtitiis kang madumi ang maganda mong mukha para lang hindi ka matagpuan ng daddy mo, tapos ngayon iniisip mo siya. Bakit, ate? Ayaw mo na ba rito? Tanong ni Elena, na may halong biro. Tumingin si Sheena sa kanya at umiling. Nami-miss ko lang si daddy, pero ayaw ko pang umuwi sa amin. Ayaw kong makita ang bago niyang asawa, sagot ni Sheena, sabay tayo. Matulog na tayo. Kinabukasan, maagang nagising sina Sheena at Elena. Matapos maligo, isinuot ni Sheena ang kanyang butas-butas na damit at pantalon. Nagtimpla siya ng kape, isang bagay na noon lang niya naranasan mula ng Maglias. Sa dati nilang tahanan, laging hot choco ang iniinom niya tuwing umaga. Kumuha siya ng bahaw na kanin at sinabaw ng kape. Mabuti na lang at may natira pang tuyo mula kagabi. Sabay silang kumain ni Elena. Pinaghati-hatian ang bahaw na kanin at tuyo. Pasalamat sila na hindi pagpag ang kanilang pagkain ngayon, dahil malaki ang kinita nila kahapon sa pangangalakal at paghingi ng barya. Eksaktong alas 5 ng umaga nang dumating sila sa palengke. Kinuha sila ni Aling Kuring upang tumulong sa kanyang munting karenderya. Tinanggap nila ang trabaho kahit nakilala si Aling Kuring sa pagiging kuripot magbigay ng sahod, dahil ang kapalit nito ay libreng pagkain. Sa bawat araw na lumilipas mula nang maglayas si Sheena mula sa kanilang tahanan, naranasan na niya ang lahat ng klase ng trabaho. Noong una, hindi niya kayang sikmurain ang pagkain ng pagpag, ngunit dahil kailangan niyang mabuhay, tiniis niya ang lahat. Ate Sheena, maaga pa naman. Doon muna tayo sa pwesto natin, maya na tayo umuwi, sabi ni Elena habang naglalakad sila pauwi. Tumango si Sheena, alam niyang sayang din ang kikitain nila. Malaking tulong ito upang makabili sila ng 5 kilong bigas at masarap na ulam. Sa ganitong paraan, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkain sa susunod na araw. Pagdating nila sa kanilang pwesto, agad na umupo si Sheena sa isang gilid. Si Elena naman ay nagsimulang manghingi ng barya mula sa mga dumadaan. Nakakapagod ang ganitong klase ng trabaho, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy sa ganitong buhay, kahit nalabag ito sa nakasanayan niya. Laking gulat ni Sheena nang biglang may naglagay ng 1,000 piso sa kanyang palad. Agad niyang tiningnan ang 2 taong nasa kanyang harapan, isang babaeng sexy at isang lalaking may edad na. Napaatras siya nang bigla na lang hawakan ng babae ang kanyang braso. Mas malaki pa ang mabibigay ng boss ko kung papayag ka sa gusto namin, sabi ng babae, na nagpakilalang si Pilar. Kumunat ang noo ni Sheena. Ano bang pinagsasabi niyo? At sino po ba kayo? Tanong niya, halatang naguguluhan. Huwag kang matakot, Ineng. Mabuti kaming tao, sagot ng lalaki. Ako nga pala si Roberto, family driver ng mga Alcantara, at siya naman si Pilar, Pilar ang kabayo, dagdag pa nito, na sinamahan ng ngiti. Umayos kayo kung hindi sisipain ko kayo, iritadong wika ni Pilar sabay irap kay Mang Roberto. Ineng, parang awa mo na. Pakiusap ni Mang Roberto. 2 araw na kaming naghahanap ng pulubi na katulad mo. Lagi na lang mainit ang ulo ng boss namin. Sige na, pumayag ka na sa gusto namin. Malaking halaga ang ibibigay sa'yo ni boss kapag pumayag kang maging fake fiancé niya. Fake fiancé? Ibig sabihin, magpapanggap akong fiancé ng boss ninyo, tanong ni Sheena, halatang naguguluhan. Oo, Ineng. Kaya pumayag ka na. Yung ibang detalye, si boss na ang magpapaliwanag sa'yo, sagot ni Mang Roberto. Magpapanggap ka lang naman, ate. Malaking pera yan. Ilang buwan tayong hindi magugutom kapag tinanggap mo yan, dagdag ni Elena, na halatang excited sa ideya. Napaisip si Sheena, ngunit hindi na rin siya nagdalawang isip. Pumayag siya sa alok ng 2. Kahit hindi niya kilala ang mga ito, sumama pa rin siya. Tama si Elena, malaking tulong ang pera sa kanila. Ilang araw din silang hindi mamamaalamos sa kalsada o kakain ng pagkaing pagpag. Dinala siya ng 2 sa isang bakanteng bodega. Nang inag ang kanyang tuhod habang tumigil siya sa paglalakad. Sindikato ba kayo? Bakit dito niyo ako dinala? Tanong niya, halatang takot na takot. Hindi, Ineng. Gusto ng boss namin na dito kayo mag-usap. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa'yo na masama, sabi ng lalaki na may bar itong tinig. Dahilan upang lalo pang manginig ang katawan ni Sofia. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at taimtim na nagdasal.
Ito na ba ang pulubing nakita ninyo? Tanong ng isang lalaki na may matapang na boses. Lumapit ito sa harapan ni Sofia, na noon ay nakapikit pa rin, at hinawakan siya sa baba. Kahit madungis, mababakas pa rin ang natatanging ganda, may matangos na ilong, magandang hugis ng mga labi at kilay. Hindi ito mukhang pulubi. Dalhin siya sa bahay at bihisan. Pilar, mariing utos nito. Nagmulat ng mga mata si Sofia nang maramdamang wala na sa kanyang harapan ang lalaki. Hoy, sandali, sigaw niya, tinatawag ang lalaki. Sabi nitong mga alalay mo, babayaran mo raw ako ng malaki. Pumayag ako sa gusto ninyo dahil sa pera. Huminto ang lalaki at humarap sa kanya. Sa paglapit nito, hindi maiwasan ni Sofia ang mamangha sa taglay nitong kagwapuhan. Isang matipunong lalaki ang unti-unting lumapit sa kanya, na tila nagdadala ng presensyang nakakapangilabot at nakakabighani. Hindi ka rin pala mukhang pera, sabi ng lalaki na may bahid ng ngiti sa labi. Ganito ang usapan, 1,000,000 kapalit ng pagpapanggap mo bilang fiancé ko. At kung magaling kang umarte, dagdag na 1,000,000. Magsisimula ka bukas, at makukuha mo ang unang bayad sa parehong araw. Huwag kang atet, pulube, bulong ng lalaki kay Sofia, na agad namang umatras. May pamilya akong kailangang buhayin kaya kailangan ko ngayon ng pera. Mali ko bang isipin na naloko mo lang pala ako? Sagot ni Sofia na may taas kilay, kasabay ng pag-cross ng kanyang mga braso. Kita niya ang pagtaas-baba ng Adam's apple ng lalaki, ngunit imbes na matakot, mas lalo pa siyang naging matapang. Pilar, bigyan mo siya ng isang sakong pera, utos ng lalaki. Pero, boss, saan ako kukuha ng isang sakong pera? Tanong ni Pilar habang napakamot sa ulo. Sa bangko, sagot ng lalaki sabay talikod at naglakad palabas ng bodega. Umuwi si Sofia sa kanilang barong-barong na may ngiti sa labi. Bumili siya ng lechong manok at 1 kilong lechong baboy. Alam niyang gising pa sina Elena sa mga oras na iyon. Kahit na kumain na ang mga ito, bumili pa rin siya ng masasarap na pagkain. Matagal na niyang pangarap na makabili ng ganitong ulam para matikman man lang ng pamilya ni na Elena. Pagdating niya sa bahay, sakto namang kumakain pa ang mga ito. Tuwang-tuwa sila nang makita ang dala niyang pagkain. Itinabi ang pritong tilapia at agad na pinapak ang mga bagong ulam. Masaya si Sofia na makita ang mga taong kumupkop sa kanya na masaya rin. Bukas, maaga akong gigising, bulong niya sa sarili. Bibili siya ng groceries para sa kanila bago pumunta sa bahay ng lalaking iyon. Plano rin niyang maghanap ng mauupahang bahay upang makaalis na sina Elena mula sa mabahong lugar na iyon. Ibibili niya rin sila ng kumpletong gamit sa bahay at mabibigyan ng pangkabuhayan. Aasikasuhin niya muna ang paglilipat nila dahil sa gabi pa naman siya kailangan ng lalaking iyon. Panahon na upang makabawi siya sa kabutihang ipinakita ng pamilyang ito. Nung mga panahong wala siyang masisilungan, hindi nagdalawang isip ang mga ito na kupkupin siya. Ngayon, panahon na upang maibalik niya ang kabutihang iyon. Tulad ng nakasanayan, naligo muna siya bago mahiga sa kanyang higang kawayan. Noong una, dahil sanay siya sa malambot na kama, hindi siya makatulog dahil sa kirot sa likod. Ngunit, dahil alam niyang wala siyang karapatang magreklamo, tiniis niya ito. Sa totoo lang, lahat ng hirap ay tiniis niya mula nang maglayas siya. Sa lugar na ito, naranasan niya ang mga bagay na dati napapanood lamang niya sa telebisyon. Ngayon niya napagtanto kung gaano kahirap ang ganitong uri ng pamumuhay. Napakaswerte niya at ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya, kung saan lahat ng gusto niya ay nakukuha niya agad. Ngunit para sa mga tulad ni na Elena, kailangang mamalamos at magpaalipin sa iba upang may makain. Sa kabila ng lahat ng ito, dito rin niya natutunang muling maging masaya, tumawa ng malakas, at maramdaman ang pagiging malaya. Dinala ni Pilar si Roberto at Sofia sa isang sikat na mall. Kinailangan pang magsuot ni Sofia ng sombrero at face mask upang hindi siya makilala. Pumasok sila sa isang kilalang butik at pumili ng mga damit na babagay sa kanya. Habang nasa fitting room, lihim siyang napangiti dahil isa ito sa mga paborito niyang butik noong hindi pa siya naglayas. Hindi na siya nagulat nang bilhin ni na Pilar ang lahat ng damit na nagustuhan niya. Pagkatapos ng kanilang pamimili, nagtungo sila sa isang salon. Inayos ang kanyang buhok at nilagyan ng makeup ang kanyang mukha. Pinili niya ang simpleng makeup na mas komportable siya. Eksaktong 7:00 ng gabi, suot ang isang simpleng puting dress na tinornuhan niya ng flat sandals,
Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa isang restaurant. Nasa likuran niya sina Pilar at Roberto. Habang palinggi-linggi siya upang hanapin ang lalaking antipatikong iyon, nakita niya itong nakatayo sa gitna ng restaurant at papalapit sa kanya. Biglang tumigil ang mundo niya nang ngumiti ito sa kanya. Sa suot nitong yellow long sleeves na nakatupi hanggang siko, tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Mabuti at tumupad ka sa usapan natin, sabi nito. Kanina pa naghihintay sina lolo at lola sa'yo. Ayusin mo na ang pag-arte mo kung hindi na natapos ni Ricardo ang sasabihin nang bigla siyang apakan ni Sofia sa paa. Aray, paulit-ulit ka kasi. Ilang beses ko nang narinig yan mula kay Pilar, tapos ikaw naman ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi masasayang ang binayad mo dahil magaling akong umarte, sagot ni Sofia, halatang inis na sa paulit-ulit na paalala nito. Sa isip niya, antipatiko talaga. Porket kinuha nila ako sa kalye, akala nila wala akong utak. Kung hindi lang tayo nasa restaurant, baka naitapon na kita palabas. Hindi rin mapigilan ni Ricardo ang pagkainis. Ngayon lang siya nakaranas ng ganitong pakikitungo mula sa isang babae. Hinawakan ni Sofia ang kanyang damit at inayos ang pagkakabotones nito. Alam mo, sir, hindi bagay sa'yo ang nagsusuplado. Ang gwapo mo pa naman, pero nasasayang lang. Sige ka. Baka mabuking ka ng lolo at lola mo. Kinawit niya ang kanyang braso sa braso nito at ngumiti. Let's go, masigla niyang sabi. Nang makarating na sila sa harapan ng dalawang matanda, napahigpit ang hawak ni Sofia sa braso ni Ricardo. Hindi niya maiwasan ang kabahan habang tinitingnan siya ng mga ito mula ulo hanggang paa. Ngunit napawi ang kaba niya nang tumayo ang matandang babae at lumapit sa kanya nang nakangiti. Oh! Ikaw pala ang babaeng kinahuhumalingan ng babero kong apo. Ang ganda mo, iya, sabi nito sabay beso sa kanya. Lola, huwag naman ninyo akong siran sa fiancé ko, baka mamaya niyan maniwala sa inyo. Fiancé, aba, ibig sabihin, ikakasal na kayo. Alejandro, bilang ito sa asawang nakaupo. Narinig mo ba ang sinabi ng apo mo? May fiancé na siya, masayang wika ni Doña Letty. Ah, iya, Sofia po. Ma'am, pagpapakilala ni Sofia sa matandang babae. Kasing ganda mo ang iyong pangalan, iya. Ako nga pala si Doña Letty at siya naman ang esposo kong si Alejandro. Ricardo, ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Umupo na kayo rito ng future apo ko. Ricardo pala ang pangalan ng antipatiko kong ito. Naku naman, kahapon niya nakikita ito pero ngayon niya lang nalaman ang pangalan. At, Sofia, iya. Pwede ko bang malaman ang apelido mo at kung saan ka galing? Tumingin muna siya kay Ricardo, tingin na hinihingi ng tulong. Lola, pwede bang mamaya na ninyo tanungin si Sofia? Gutom na kami, awat ni Ricardo sa matanda dahil gutom na si Sofia. Naubos niya lahat na nasa kanyang plato at dahil ipinanganak at lumaki siya sa mayamang pamilya, alam niya ang tamang way ng paggamit ng tinidor at kutsara, kung paano kumain ang isang mayaman. Nahuli pa niya si Ricardo na nakatitig sa kanya. Patapos na silang lahat sa pagkain nang muling magsalita si Doña Letty. Pinaghandaan ni Sofia ang gagawin. Hindi pwedeng malaman nila na anak siya ng isang gobernador, lalo na si Ricardo. Paninindigan niya na siya ay isang pulubi. Humawak siya sa ulo at pumikit, kunwaring masakit. Humawak na rin siya sa kamay ni Ricardo. Kailangan niyang galingan ng pag-arte para hindi sila mahalata. Love. Pwede mo na ba akong ihatid sa bahay? Umaatake na naman itong migraine ko. Hindi ko dala ang gamot ko. Ah, iya, okay ka lang ba? Pasensya na po kayo, ma'am, umatake na naman itong migraine ko. Kapag ganito na po kasakit ng sobra, kailangan ko na pong uminom ng gamot. Ah, ganun ba? O ano pang hinihintay nyo, Ricardo? Ay uwi mo na si Sofia para makapagpahinga na rin. Iya. Sa isang araw na tayong magkwentuhan kapag okay na ang iyong pakiramdam, ha? Nag-aalalang wika ng Donya. Nakahinga si Sofia ng maluwag. Nasa loob na sila ng sasakyan ni Ricardo. Investigador ba ang lola mo? Ang daming tanong eh. Gagawin nilang lahat para malaman nilang nagpapanggap ka nga lang. Gawain talaga ni lola na imbestigahan ang mga babaeng involved sa akin, kaya galingan mo ang pagpapanggap para hindi tayo mahuli. Hanggang kailan ba ako dapat magpanggap? At saka, kailangan ko ng kontrata. Aba, malay ko bang lolokohin mo ako sa bayad? Pagak na tumawa si Ricardo bago binuhay ang makina ng sasakyan. Mukha ka talagang pera.
Sa panahon ngayon, wala nang libre, kailangang kumita para mabuhay. Bumaling ng tingin si Ricardo kay Sofia. Kanina habang kumakain tayo. Bakit ang galing mong humawak ng kutsara at tinidor? Bakit ang galawan mo ay pangmayaman? Tumingin si Sofia kay Ricardo. Hindi porket pulubi ako, wala nang alam. Siyempre, may cellphone din naman ako, nanunood din naman ako sa YouTube, pagsisinungaling niyang wika. Pinahanga mo ako di ba sabi ko sa'yo, magaling akong umarte, wika niya sabay kindat kay Ricardo. Bakit dito mo ko dinala? Tanong ni Sofia nang nasa kondo siya dinala ni Ricardo. Di ba gusto mo ng kontrata? Ipagtimpla mo muna ako ng kape. Tinuro ni Sofia ang sarili. Ako, sino bang kasama ko rito? Bilisan mo, wala ka bang kasama rito? At bakit akong inuutusan mo? Saad ni Sofia sabay upo sa sofa. Gusto mo ng kontrata, di ba? Pero kung ayaw mo, madali naman akong kausap. Padabog na tumayo si Sofia. Oo na, antay-pati kong ito, pabulong niya. Anong sabi mo? Hindi na pinansin ni Sofia ang sinabi ni Ricardo. Diretsyong pumasok siya sa kusina. Binuksan ang mini cabinet at kumuha ng tasa. Sunod na kinuha ang kape, cream at asukal. Sinaksak ang cord ng heater habang nagpapainit ng tubig. Naglakad siya pabalik sa sala. Malinis ang buong unit. Ibig sabihin may naglilinis dito. Walang ibang decoration ang sala kundi isang painting ng babaeng nagsasayaw sa gitna ng entablado. Parang kilala niya ang babae sa painting, hindi niya lang maalala kung saan niya ito nakita. Nagulat pa siya nang biglang magsalita si Ricardo sa likod. Nasaan na kape ko? Oo nga pala, magtitimpla nga pala siya ng kape. Muli siyang bumalik sa kusina at nagtimpla ng kape ni Ricardo. Binuksan niya ang ref nito at kumuha ng fresh milk. Namiss niyang inumin ito. Dati-dati, pagkagising niya sa umaga, fresh milk agad ang iniinom niya. Dala ang isang tasang kape at isang basong fresh milk, bumalik siya sa sala. Naabutan niya si Ricardo na nakaupo, bahagya pang kumunat ang noo nito pagkakita sa kanya. Ibang klaseng pulubi. Sino nagsabi sa'yong pwede mong pakialaman ang laman ng ref ko? Pabagsak na binaba ni Sofia ang kape sa table center. Ang damot mo. Ikaw lang ba itong nauuhaw? Ibalik mo yan. Wala kang karapatang kunin ang hindi sayo. Pero imbes na pakinggan ang sinasabi ni Ricardo, ininom ng tuloy-tuloy ang gatas at nakangiting pinakita kay Ricardo ang basong walang laman. Sorry, hawak ko mapang-asar niyang wika. Kita ni Sofia ang pagkainis ni Ricardo sa kanya pero deadma lang siya. Dinampot niya ang folder na nasa tabi ng tasa, binuklat niya at kinuha ang laman. Basahin mong mabuti ang nakasulat dyan. Teka, marunong ka bang magbasa? Anong palagay mo sa akin, bobo? Mata rin niyang tanong. Hindi porket pulubi ako, wala na akong pinag-aralan. Para sa kaalaman mo, abuga siya ang kinukuha ko kung hindi mo ako binatukan. Siya ni Ricardo nang tumawa ito ng malakas. Aba, ayaw pa yatang maniwala sa akin. Isa pang pananakit mo sa akin, ihuhulog na kita rito sa building, galit na seryosong pika ni Ricardo habang hawak ang batok. Subukan mo at hindi mo matitikman ang tahong ko, bulong niya. Anong sabi mo? Ito na po, babasahin ko na po ng mabuti. Binasa niyang mabuti ang kontrata. Ayon dito, kailangan niyang magpanggap na fiancé sa loob ng 6 na buwan. Matatapos ang kanyang pagpapanggap kapag may makita na itong babaeng mamahalin. Wala ba talaga itong girlfriend o sagwapo nito? Imposibleng wala, o baka masama ang ugali kaya hindi tumatagal ang mga babae. Mukhang ang masama ang ugali. Kumunat muli ang noo niya sa huling nabasa. Bawal makipagrelasyon sa kahit sinong lalaki habang fiancé pa niya. Bawal lamandi sa iba at baka makita ni na lola at higit sa lahat, titira sila sa isang bubong. Teka lang, akala ko ba fiancé lang ang kailangan mo, bakit ngayon asawa na? Anong asawa? Basahin mo ang mabuti, iritang wika ni Ricardo sa kanya. Bakit kasi kailangan nating tumira sa iisang bubong? Gusto mo bang mahalata tayo ni Lola? Paano kung malaman ni Lola na doon ka sa kalsada nakatira? Di bukang tayo. Hindi gamitin ang utak. Ginagamit ko ang utak ko kaya nga nagtatanong ako. Virgin pa ako, malay ko bang manyak ka pala? Baka mamaya gapangin mo ako habang masarap ang tulog. Demanda talaga kita. Anong pinagsasabi mo? Anong pakialam ko kung virgin ka pa? Sa tingin mo gagapangin kita? Hoy, mas maraming babaeng malinis ang tahong kaysa
Aray, daing ni Ricardo nang hampasin siya ng folder. Sorry, ikaw kasi ang bastos ng bibig mo. Ako pa talaga itong bastos. Ikaw itong naunang magbukas ng ganyang topic. Pirmahan mo na yang kontrata at simula ngayon, dito ka natitira. Tumayo si Ricardo at lumapit sa kabilang upuan. Mapanakit masyado itong duwende. Pagkatapos mong pirmahan yan, linisin mo ang kwarto ko. Gusto ko wala akong makikitang alikabok, wala kang gagalawin sa loob. Tumaas ang isa niyang kilay. Kanina fiancé tapos naging asawa, ngayon katulong. Bakit hindi mo pa nilagay dito sa kontrata na all-in-one pala ang kailangan mo? Ang dami mo pang pasakalye. Katulong pala ang kailangan mo, hindi fiancé, naiinis na wika ni Sofia. Gusto mo ng pera, di ba? Gawin mo lahat ng pinag-uutos ko. Ay, kung sabihin ko kaya kay Doña Letty na binayaran mo lang ako para magpanggap. Another 10,000 para sa paglilinis mo nitong bahay, kulang. Aba, maglalaba pa ako, magluluto at higit sa lahat, mamamalengke kaya kulang yang 10,000 mo, naka-cross-arm na wika ni Sofia, 20,000 okay na ba? Deal, kindat niyang wika kay Ricardo. Kita niyang naiirita na ito sa kanya. Umpisa pa lang ang gagawin niyang pang-aasar dito. Tingnan natin kung sino ang boss sa kanilang dalawa. Aba, hindi porket mayaman siya, siya ang masusunod. Hindi pwede. Mayaman rin naman siya, kaso nga lang siya lang ang nakakaalam na mayaman siya. Mukha ka talagang pera. Malakas na katok ang nagpabalikwas ng bangon kay Sofia. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan ang oras. 7:00 na pala ng umaga. OMG, 7 na. Nako. Magagalit na naman yung antipatiko kong palaka. Bakit naman kasi pinatay niya ang alarm kanina? Yan tuloy tinanghali siya ng gising. Dali-dali siyang tumayo at binuksan ng pinto, hindi niya alintana na wala siyang suot na bra. Nakasimangot na mukha ni Ricardo ang nabuksan niya. Ang gwapo pa rin nito kahit salubong ang 2 kilay. Ganyan ka ba talaga ka-irresponsible sa trabaho mo? Lagi na lang ba akong mauunang magising? Ay, sorry naman, napasarap ang tulog ko. 8:00 pa naman ang pasok mo, di ba? Ipagluluto na kita ng almusal mo, madali lang ta, wika niya habang naglalakad patungo sa kusina. Kumuha siya ng itlog at ham sa ref. Isinaksak niya rin ang heater, isinangag niya ang tirang kanin niya kagabi, pinagsabay niya na rin lutuin ang itlog at ham. Inilabas niya na rin ang adobong manok at pinainit. Si Ricardo naman ay naaliw habang nakatingin sa abalang si Sofia. Hindi ito magkanda o gaga sa paghahanda ng almusal niya. Actually, Sabado ngayon at wala siyang pasok, ginaising niya lang ito dahil ipapasyal niya ito sa mall at ibibili ng mga kailangan nito sa katawan. Sexy ito kahit maliit na babae, may matambok na puwet at hinaharap, makinis at maputing mga hita, hindi akalain na galing ito sa mahirap na pamilya at isang pulubi. Ang mahaba nitong buhok ay nakapuyod, mataas, may magandang mukha at matangos na ilong, mapupulang mukha na ang sarap halikan. Sa ilang araw niyang kasama ito, ay ngayon niya lang ito na-apresya ng mabuti ang ganda niya. Ricardo, pwede ka bang ma-inlove sa isang pulubi? Ikakahiya ka ng iyong pamilya kapag nalaman nilang isang pulubi ang naiibigan mo. Teka nga muna, sino may sabing inlove ako sa duwendeng ito? Parang sirang palakang kausap ang sarili. Aray, bigla siyang tumayo nang dumaing si Sofia. Lumapit siya rito at hinawakan ng kamay nitong napaso. Kumuha siya ng yelo at nilagay sa kamay na napaso. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Yan tuloy napaso ka. Seremonya late ka na kasi sa trabaho mo. Aray, dahan-dahan naman virgin pa yan. Aray naman, idiniin kasi ni Ricardo ang yelo sa napaso niya. Sari-sari kasi ang lumalabas sa bibig mo. Umupo ka na roon at ako na maglalagay nito. Sumunod naman si Sheena. Uupo na sana siya nang mapansin na wala siyang bra, kaya pumasok siya sa kanyang kwarto. Pagkatapos nating kumain, magbihis ka. Mamamasyal tayo sa mall at kakain sa labas. Treat ko dahil bukas may pupuntahan tayong party. Gusto kong maganda ka at maayos ang damit. Wala ka bang pasok? Wala. Tinapunan niya ng masamang tingin si Ricardo. Napaso pa ako sa pagmamadali, yun naman pala wala kang pasok. Aba, reklamo ka pa. Kumain ka na lang. Kakaumpisa lang nilang kumain nang may mag-doorbell. Tumayo si Sheena at binuksan ang pintuan. Laking gulat pa niyang si Doña Leticia ang nasa labas. Oh, iya, nandito ka pala, bati nito sabay halik sa pisngi. Ah, Doña Leticia,
Ano pong ginagawa ninyo rito? Malakas niyang tanong sa Donya para marinig ni Ricardo. Dinadalaw ko ang aking apo. Dito ka ba natulog, Iya? May apo na ba ako sa tuhod? Masayang tanong ng Donya kay Sofia. Lola, anong ginagawa niyo dito? Bakit parang gulat na gulat kayong dalawa? Masama bang dalawin ang aking poging apo? Kunot noong tanong nito at pumasok sa loob. Nagkatinginan sina Sofia at Ricardo. Mukhang kailangan na naman niyang umarte sa harap ng Donya. Ma'am, halika na po sa kusina, mag-almusal na po tayo. Love, halika na, para kapanipaniwala ang kanilang pagpapanggap,